Mga mahal na kapatid, hindi po tayo nag-aalinlangan na ang Diyos ay may mga pangako sa bayang pinili o ibinukod niya hindi lamang noon sa mga naunang bayan ng Diyos, kundi magpahanggang sa panahon natin. Ang mga pangakong iyon ay hindi lamang tumutukoy sa pagtatamo ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay, kundi maging sa buhay na ito. Mga kapatid, ang katuparan ng mga pangako ng Panginoon Diyos ang higit nating kailangan ngayon, lalo na sa panahon ng matitinding mga pagsubok. Nakalulungkot po na ang pagsubok na pinagdaraanan ng iglesia ngayon ay nagdudulot sa iba ng pinsala. Sa paanong paraan? Marami na ang humahantong sa pag-aalinlangan at kawalang pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Hindi po dapat mangyari yun sa kanino man sa ating nagkakatipon ngayon. Bakit po? Ano po ba ang matibay na pangako ng Diyos sa kanyang bayan sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito na dapat nating lubos na panaligan at panghawakan? Magsimula po tayong bumasa sa Isaias 62:11 hanggang 12. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating, narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Mga kapatid, itong hulang ito, naunawaan na natin na tumutukoy sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Bakit po natin natitiyak? Ang sabi sa atin, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, sa mga tuwid, sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw, merong itinanyag ang Panginoon. Kung tawagin nga ng hula, anak na babae ng Sion. Anong pangako sa anak na babae ng Sion sa mga wakas ng lupa? Ang sabi, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Ano pa ang patotoo ng hula? Na siyang pangako ng Diyos sa mga anak na babae ng Sion sa mga huling araw. Ang sabi, tatawagin nila sila ang banal na bayan, bayan ng Diyos, ang tinubos ng Panginoon. Ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Mga kapatid, hindi ito matanggap ng iba. Sapagkat para sa kanila, ang tinutukoy na anak na babae ng Sion, pagka binanggit ng Biblia, ay ang Israel, ang unang bayan ng Panginoon. Kaya linawin natin, bakit natin natitiyak na ang tinutukoy dito sa hulang ito ay ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Ang alamin muna natin, ano po ang tinutukoy na Sion sa hula na nabasa natin. Biblia din ang sasagot dito sa Hebreo sa 12:22 hanggang 23. Datapwat magsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem, sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, gaya po ng
Nabasa natin, ang Sion ay tumutukoy sa iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit. Alin po ang iglesyang yon? Ang unang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo sa Jerusalem at pinamahalaan ng mga apostol. Pero ang pinag-uusapan natin na bayan ng Diyos sa ating panahon, tinatawag na anak na babae ng Sion. Yung Sion, tumutukoy sa unang iglesia, pero may anak na babae ang Sion. Alin nga yun? Yung iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Ano uli ang pangako ng Diyos sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito? Hindi lang yung kaligtasan na malapit nang dumating, kundi ang sabi, ito ay bayang hindi pinabayaan ng Panginoong Diyos. Kaya sumasampalataya tayo na nagkakatipon ngayon, kung meron mang mga pagsubok na pinagdaraanan ang Iglesia ni Kristo ngayon at ang pagsubok na pinagdaraanan o ang mga suliranin na nararanasan nagmumula pa sa mga kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia, tandaan ninyo mga kapatid, ang pangakong ito ng Diyos, hindi niya pababayaan ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Yung kasing unang iglesia, alam natin pagkamatay ng mga apostol, lubos na natalikod. Wala na yung matuwid na mga tagapanguna sa iglesia. Ang humalili yung mga bulaang propeta. Kaya pumasok ang kung ano-anong mga aral, kung ano-anong pananampalataya at gawain sa unang iglesia, kaya ito ay natalikod. Pero ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, hindi ito matatalikod. Kung meron mang matatalikod, mga individual, pero bilang bayan, hindi po. Gayunpaman, ang pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan ang kanyang bayan ay may kakambal o kalakip na kondisyon, gaya ng kanyang ibinigay sa kanyang unang bayan. Ano po bang isa sa mga kondisyon ng Panginoon Diyos na ibinigay niya sa kanyang unang bayan upang huwag niya silang pabayaan o huwag niya silang itakwil? Tingnan ninyo nakasulat sa unang Samuel sa 12:22, babasahin din natin ang talatang 24. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan. Sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Pinangakuan po ng Diyos ang Kanyang unang bayan na hindi niya sila pababayaan. Gaya ng nabasa natin, ang sabi, sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan. Sa mga huling araw na ito, sino ba ang tinatawag sa pangalan ng Panginoon? Hindi ba tayo? Ang Iglesia ni Kristo? Ang pangalan ng Panginoong Kristo? Ang tanging pangalan sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan, yun yung nakapangalan sa iglesyang ito. Sapagkat ang Panginoong Kristong ulo, ang iglesyang katawan, kaya kung tawagin ang bayan ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan ay Iglesia ni Kristo sa ating panahon. Pero anong kondisyon ng Diyos? Noon, sa panahon ng unang bayan niya, na siya rin kondisyon ng Diyos sa atin ngayon. Ang sabi, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Ngunit, batid po natin, dumating ang panahon na ang unang bayan ng Diyos
ay hindi nakatugon sa inaasahang ito ng Panginoon. Lubusan silang natalikod, kaya pinabayaan sila ng Diyos. At humantong sila sa pagtatakwil sa kanila ng Diyos. Sino po ang dapat sisihin sa nangyaring pagtalikod ng bayang Israel sa Diyos? Gayong pinangakuan niya sila na di niya sila pababayaan. Pakinggan niyo ang nakasulat dito po sa Isaias 63:8 hanggang 10. Sinabi ng Panginoon, sila ang lingkod ko na aking hinirang. Kaya naman, ako'y di pagtataksilan. Ang mga lingkod ko'y aking ililigtas sa kapahamakan, mga kahirapan, hindi isang anghel. Kung hindi ang Panginoon mismo ang nagligtas. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at pagkahabag. Sa mulat mula pa ay ipinamalas. Sa kabila nito, sila'y naghimagsik at nangagkasala. At ang espiritu ay nalumbay at dahil doon sila'y naging kaaway ng Panginoon. Mga kapatid, yung pangako ng Diyos sa Israel, tinupad niya yun eh. Ano pong katunayan? Ang sabi ng Diyos, sila ang lingkod ko na aking hinirang. Kaya naman, ako'y di pagtataksilan. Ang mga lingkod ko'y aking ililigtas sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel. Kung hindi ang Panginoon mismo ang nagligtas sa kanila. Hayag na hayag ang pagliligtas, pagtulong, makapangyarihang gawa na ginawa ng Diyos sa kanyang unang bayan. Mula pa lang, nung sila ay nasa pagkaalipin sa Ehipto, napakaraming himala na ginawa ang Diyos para sila ay makaalis sa pagkaalipin. Paglabas nila sa Ehipto, sa paglalakbay nila sa ilang papunta sa lupang pangako, napakaraming manghimala ang Panginoon Diyos. Pero ano nangyari sa Israel? Bakit sila humantong sa pagtatakwil sa kanila ng Diyos? Ang sabi sa talata, sa kabila nito, sila'y naghimagsik at ang espiritu ay nalumbay. At dahil doon, sila'y naging kaaway ng Panginoon. Sa kasawi ang palad na bigo, ang unang bayan ng Diyos na tumugon sa mga kondisyon ng Diyos sa kanila. Sa halip na maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos at magmasunurin sa kanyang mga utos, naghimagsik sila. Pinighati nila ang banal na espiritu, kaya naman itinakwil sila o pinabayaan ng Diyos. Itinuring na silang kaaway ng Diyos. Kaya ang unang Israel, hindi na malaging bayan ng Diyos. Dahil sa nangyaring yan, itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia bilang bayan niya na kapalit ng Israel. At itinatag nga ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia sa Jerusalem na pinamahalaan ng mga apostol. Nung matalikod ang unang iglesia, nagtatag siya ng bayan sa mga huling araw na ito, ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Ang ating alamin, ano po ang inasahan ng Diyos noon sa mga kaanib sa unang iglesia na inaasahan din ng Diyos ngayon sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Tingnan ninyo ang nakasulat dito po sa Roma 12:11, pahayag ni Apostol Pablo. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Tulad ng nabasa natin, inaasahan ng Panginoon Diyos sa mga kaanib sa iglesia noon, maging ngayon, huwag mga tamad sa pagsusumikap, kundi maging maningas sa espiritu at mapaglingkod sa Diyos. Kaya yung inasahan ng Diyos sa unang bayan niya, yun din ang inasahan ng Diyos sa mga naging kaanib sa iglesia noon at ngayon. Pero ano po ang nasumpungan ng Diyos sa maraming mga kaanib sa iglesia?
noon at maging ngayon, sa halip na magsumikap o maging masipag sa paglilingkod sa Kanya. Pakinggan niyo ang nakasulat dito po sa Apokalipsis sa 2:3 hanggang 5. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ang binasa po natin ay pagdaramdam ng Panginoon sa mga kaanib sa iglesia na nung una, matiyaga sa paglilingkod, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa Panginoon at hindi nanlulupaypay o hindi nawawalan ng pag-asa. Subalit, ano ang ginawa ng iba? Kaya nagdadamdam ang Panginoon sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Sa ibang salin ng Biblia, iniwan mo na ang una mong pag-ibig. Kung gayon, merong mga kaanib sa iglesia na hindi naingatan ang kanilang katapatan, pagsusumikap at kasipagan sa paglilingkod sa Panginoon. Masigla lang sila nung una. Tapat lang sila nung una. Nung maayos pa ang pamamahala sa iglesia, sa pangunguna ng kapatid na Felix Manalo at kapatid na Heranio Manalo, ang sigla-sigla nila na tumutupad ng kanilang tungkulin. Sapagkat sumasampalataya sila, totoo ang iglesia. Matuwid ang mga aral sa iglesia. Tunay ang iglesia ni Kristo, itong bayan ng Diyos, itong maliligtas pagdating ng araw. Pero nung nagkaproblema na sa iglesia, na ang pinag-ugatan ng problema sa iglesia ay ang mismong mga tagapanguna, eto na ang nangyari sa iba. Nawala yung katapatan, yung pagsusumikap, yung kasipagan sa paglilingkod. Pinabayaan na nila ang kanilang tungkulin, tumigil na sa kanilang pagsamba. Pero kung inyong napansin, pinakananais ng Panginoon na yung mga nawala ng pag-asa, ng hina, tumalikod, ay magsisi at magbago. Ano po ang katunayang nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon doon sa mga nanlamig, sa mga nagpabaya, sa mga tumalikod? Ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kung gayon, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa mga nagpabaya sa paglilingkod sa Kanya. E gaano po kasama? Kung sa kabila ng pagkakataong ibinibigay ng Diyos na magbago ang dapat magbago, pero hindi nagbago, hindi nagsisi sa kanilang masasamang gawa. Ang sabi ng Panginoon, kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ang Diyos mismo ang paroroon dun sa mga ayaw magbago para alisin ang ilawan sa kanyang kinalalagyan. Kapag ang ilawan ay inalis na ng Panginoon sa isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, magdidilim na
ang kanyang pag-iisip. Pagka madilim na, ano pang mabuting gawa ang maaasahan sa kanila. Pero hanggang doon lang ba yun? Pagdidilimin ng Diyos, ang pag-iisip ng mga nagpabaya sa paglilingkod sa Kanya? Ano po ang naghihintay sa mga nawala ng sigasig at pagsusumikap sa paglilingkod, sa halip ay nawala ang katapatan nila sa Diyos? Tingnan ninyo, nakasulat dito po sa Jeremias sa 2, talatang 19. Parurusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahama ka ng iyong pagtataksil. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang tumalikod sa Panginoon na iyong Diyos at mawala ng takot sa Kanya. Ako ang may pahayag nito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang binasa po natin ay pasya o hatol ng Diyos sa mga tumalikod sa Kanya. Ang sabi niya, parurusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahama ka ng iyong pagtataksil. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang tumalikod sa Panginoon na yung Diyos at mawalan ng takot sa Kanya. Ito pong nangyari sa iba. Yung takot sa Diyos nawala na. Ang takot na tinutukoy, yung banal na takot. Yung paggalang sa Diyos. Yung paglayo sa kasalanan. Yung pagsunod sa Kanyang mga utos. Pag binasa natin yung awit, 73:27, sinasabi pa doon, yaong hihiwalay sa iyo ay mamamatay at ang nagtataksil wawasaking tunay. Kaya, ang gumagawa ng ikapapahamak niya, siya rin. Hindi ang Diyos ang dapat nating sisihin. Katulad ng Israel. Sila ang tumalikod sa Diyos. Ang Panginoon Diyos, tinupad yung kanyang mga pangako. Ang Israel ang sumira sa kanilang tipan, sa kanilang pangako sa ating Panginoon Diyos. Kaya, yung binigyan ng Diyos ng pagkakataon para magbago, dapat magbago. Sana ay itong ating ginagawang pag-aaral makarating, makaabot doon sa mga dating mga kaanib sa iglesia, ministro pa, mga may tungkulin na dati ang sisigla, pero nung dumating ang pagsubok sa iglesia ay tumalikod na. Mga kapatid, tandaan natin, ipinagpauna ng Diyos na ang ikatlong bahagi ng kanyang lupain na ang tinutukoy ay ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito, padadaanin niya sa pagsubok. At yun nga ang ipinahintulot ng Diyos na maranasan natin. May bibigat pa ba sa mga pagsubok na pinagdaraanan ng Iglesia ngayon? Na ang mismong mga tagapanguna ang siyang dahilan ng pagdurusa ng maraming kaanib sa Iglesia ngayon. Pero dumaan man ang Iglesia sa pagsubok, hindi pababayaan ng Diyos ang mga tunay na lingkod niya. Sino? Ang hindi lilimutin ng Diyos, sa halip ay tiyak natatanggap ng kanyang mga pangako. Pakinggan niyo, nakasulat sa Hebreo sa 6:10-12, ganito ang sinasabi. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan,
na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sino po ang hindi lilimutin ng Diyos? Sa halip ay tiniyak na tatanggap ng kanyang mga pangako, ayon sa mga apostol, ang Diyos ay hindi liko. Sa ibang salin, makatarungan siya, puno ng awa. Hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Sinabi pa ng mga apostol, ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Huwag kayong maging tamad, kundi maging tagatulad kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako ng Diyos. Kaya yung pasikap, yung matyaga, hindi nagtatamad, hindi nagpapabaya sa paglilingkod. Kahit ngayon na nasa matinding pagsubok ang iglesia, hindi pababayaan ng Diyos yun. Magmamana sila ng mga pangako ng Diyos. E paano nga natin mapatutunayan ang ating pagsisikap sa paglilingkod na hindi nawawala ang pag-ibig natin sa Diyos, ang paglilingkod natin sa Kanya at sa kapwa natin mga lingkod o sa ating panahon sa kapwa Kristiyano. Tingnan ninyo, nakasulat dito po sa unang hari sa 2:3 hanggang 4, ganito ang sinasabi. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, at hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso at kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Tulad po ng nabasa natin, tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos, mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Tinanggap po ba natin? Naunawaan po ba natin ang mga kalooban ng Diyos? Opo. Sapagkat ang nagturo sa atin, ang nangaral sa atin ng mga salita ng Diyos ay sugo ng Diyos. Kaya kung paano noon sa panahon ng Israel, si Moises, ang kinasangkapan ng Diyos at ang mga propetang isinugo ng Panginoon Diyos. Sa ating panahon, ang kapatid na Felix Manalo, ang pamamahalang humalili sa kanya, ang mga tapat, ang mga tunay na ministro, ang kinasangkapan para makarating sa atin at maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi, sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin, sa gayon magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Subalit anong uring pagsunod ang hinahanap ng Panginoon sa mga lingkod niya? Yung tapat na pagsunod, sumusunod sa Panginoon ng buong puso't kaluluwa. Kaya sa bahaging ito ng ating pag-aaral, magsuri tayo. Maituturing bang maingat, tapat na pagsunod ang tumigil na sa pagsamba? Yung lumalabag na sa mga doktrina, sa mga aral? Bumaling na sa maling doktrina at nagtatagna ng ibang iglesia? O assembly? Masasabi bang
Tapat sa Diyos yung hindi na umiibig sa kapatid, manapa ay may kinapopuotan, hindi na gumagalang, sa halip ay lumalapastangan pa sa magulang? Maituturing bang maingat at tapat na sumusunod sa utos ng Diyos yung nagtitiwalag ng di makatarungan? Nagtanong lang sapagkat hindi nasisiyahan sa mga nakikitang iba't ibang paglabag sa mga doktrina at mga tuntunin sa iglesia? Ipinataw ang maling pagtitiwalag? Tapat ba? At buong puso na sumusunod sa Diyos kung hinayaan natin ang ating sarili ay maalipin ng tukso, madaig ng mga pagsubok at kapighatian? Itanong natin yan sa ating sarili. Sapagkat ang inaasahan ng Diyos sa lahat ng pangatinawag niya, sa bayan niya, mula pa nung una hanggang ngayon, yung katapatan sa Kanya. Yung pagsunod sa Kanyang mga utos, sa lahat ng Kanyang kalooban, sa lahat ng panahon ng ating buhay. Batid po ng Diyos na ang buhay natin sa mundo ay puno ng hirap at iba't ibang mga pagsubok. Inuulit namin na ipagpauna na po ng Panginoon Diyos na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay dadalisayin niya. Katulad ng pagdalisay sa pilak at ginto upang mapatunayan kung dalisay, pinadadaan sa apoy. Yung mga pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay, pansarili man yun, o ang matinding pagsubok sa iglesia, ang layunin ng Diyos yun, padalisayin ang ating pananampalataya, lalo tayong manghawak sa mga pangako niya sa iglesia. Kaya, upang magpahanggang ngayon, tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin, sa buhay na ito at sa buhay na darating. Anong dapat nating gawin? Ngayong ang iglesia ay dumadaan sa napakabibigat, napakatitinding mga pagsubok. Sana mga kapatid, habang binabasa namin ang mga talatang ito, ay ilagay natin ang ating puso, ang ating isip, at buong kaluluwa sa mga salitang maririnig natin. Awit 61, 1 hanggang 4. Dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa mga wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo pagka nang lulupaypay ang aking puso. Patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa akin, sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan, matibay na muog sa kaaway. Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailanman. Ako'y manganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ano po ang dapat nating gawin sa panahong ito na dumadaan tayo sa napakabibigat na pagsubok sa buhay, gaya ng ating nabasa? Mula sa mga wakas ng lupa, tatawag ako sa iyo pagka nang lulupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa akin. Bakit dapat tayong maging mapanalangin? Bakit dapat sa Diyos tayo maglagak ng ating pag-asa at pagtitiwala? Ang sabi ng talata, sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan, matibay na muog sa aking mga kaaway. Anong katunayang naglalagak sa Diyos ng pag-asa ang mga lingkod niya? Ang sabi, ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailanman. Ang tabernakulo'y dako ng pagsamba. Katumbas ng hindi ako titigil sa pagsamba.
Totoo, pinagbawalan ng marami sa atin dumalo sa pagsamba sa gusaling sambahan. Pero hindi tayo pumayag na hindi tayo makapagtipon para sumamba sa Diyos at niloob niya na magkaroon tayo ng EGM. Ang sabi pa sa talata, ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak, katumbas ng manganganlong ako sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Kaya mga kapatid, sa halip na mawalan ng pag-asa, masiraan ng loob, dahil sa tumatagal na mga pagsubok sa iglesia, maging sa buhay na ito, dumalangin tayo sa ating Panginoon. Hilingin natin na pakinggan niya ang ating mga daig. Magmakaawa tayo sa Kanya na dumating kaagad o magmadali upang tulungan tayo tulad ng nakasulat sa awit 70 talatang 5. Ako ay mahina at dukha. Ako'y mahina at dukha, lumapit kaagad sa akin, O Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas, aking Panginoon. Magmadali ka upang tulungan mo ako. May mga pagkakataon sa buhay natin na sa tindi ng mga suliraning dumarating, sunod-sunod pa. Lalo na nga ang suliranin sa iglesia. Halos panawan tayo ng pag-asa. Halos masiraan tayo ng loob. At yun na nga ang nangyari sa iba. Kaya tumigil na sa pagsamba, tumigil na sa paglilingkod. Kung ano-ano na ang ginawang solusyon sa mga problemang dumarating sa buhay nila. Yung iba nga nagtatag na ng sariling iglesia pagkat sa paniniwala nila natalikod na ang buong iglesia. Nasaan ang pananalig sa mga pangako ng Diyos? Kaya mga kapatid, tama ang ginagawa niyo. Nagpapatuloy kayo sa inyong masiglang paglilingkod. Sinisikap ninyo sa inyong buhay araw-araw ang masunod kung ano kalooban ng Diyos. Wala kayong nilalabag. Nasisiyahan ng Diyos. Nalulugod ang Diyos. At pagka tayo sumasambang katulad nito, nakatunghay ang mapagpalang paningin ng Diyos, nakakiling ang kanyang pakinig sa bawat daig na ating inilalapit sa Kanya. Kaya, bago tayo magtapos, ibinibigay namin sa inyo ang pagkakataong ito para kayo mismo maglapit ng inyong mga bagabag, hapis, mga suliranin. Kung may karamdaman kayo, magmakaawa kayo sa Diyos. Nakikinig siya. Kanina pa ay narito siya para igawan ang kanyang basbas at pagpapala sa mga tapat na lingkod niya, umaasa sa kanyang pagtulong at pagliligtas. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Aming Ama, napakasagana po ng pag-ibig mo sa amin. Ang katunayan, hindi ka pumapayag na mawalan kami ng pag-asa. Ginagamit mong kasangkapan ang mga pagtitipon naming tulad nito para hatdan kami ng iyong mga banal na aral na magpapatibay sa aming pananampalataya at pupuno sa puso namin ng pag-asa. Ama, napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, hindi ka nagkukulang ng mabubuting bagay sa amin. Ano man ang ipahintulot mong pagdaanan namin, nariyan kang palagi para alalayan kami, para tulungan kami, para abutin kami pagka hindi na namin kaya ang mga pagsubok na pinagdaraanan namin. Paano ka namin malilimutan, O Diyos? Ginamit mong kasangkapan ng sugo at ng naon ng namahala para makarating sa amin ang mga salita mo, ang mga kalooban mo na gagabay sa amin sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod. Salamat.
hanggang ngayon, hindi ka nagkukulang na magturo at magpaalala sa bawat isa sa amin. Pangako namin, magtatapat kami sa iyo. Hindi namin pababayaan ang aming mga tungkulin. Hindi namin iiwan ang katapatan, ang pagsunod sa lahat ng iyong mga kalooban bago kami maghiwa-hiwalay. Panginoon, naghahabilin kami ng hinaharapan naming buhay. Sana kung paanong itinawid mo kami sa mga nagdaan, itong nalalabi hanggang sa aming pagpanaw o hanggang sa pagbabalik ng iyong bugtong na anak. Itawid mo kami, itaguyod mo pa kami, hindi lang kami ng mga magulang, kundi maging ang aming mga anak, ang buo naming sambahayan, ang buo naming lahi. Kaya ang mga nawalay, bigyan mo ng pagkakataong makapanumbalik upang sila man maging karapat-dapat sa iyong pagliligtas. Ang higit naming idinadalangin ay ang kapakanan ng iglesia. Hindi kami nag-aalinlangan, Ama, na ibabalik mong bayan sa lubos na kabanalan at kaayusan, ganap na mahahanda sa nalalapit na kaligtasan. Panginoong Hesukristo, maraming salamat, nariyan kang palagi para ilapit sa Ama ang aming mga panalangin. Bantayan mo pa kami, pangunahan mo pa kami upang makatapos kami ng aming takbuhin. Tumitiwala kami, O Diyos, tininig mo ang aming panalangin, lubos na ipinatawad ang lahat naming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.